Bago po ang lahat mga kababayan, mamaya na ako magsha-shoutout. Rektahin na po natin dito sa ating topic. Bago po yan mga kababayan, gusto ko munang talakayin po itong kay House Speaker Martin Romualdez. Madami na naman po ang mainit ang ulo mga boss chief amo sir dito kay Martin Romualdez dahil po muling naihalal at muli pong iniupo sa Kongreso bilang House Speaker mga kababayan. O ayan, 20th Congress, House of Representative, Congressman Martin Romualdez. Yung mga DDS, lalong-lalo na si Inday Sara Duterte, mga bossing, malamang mainit na naman po ang ulo. Malamang mga nag-iimbento na naman po kung ano ang ibabanat na naman po dito kay House Speaker Martin Romualdez, mga boss. Ano po? Ito yung balita dito. Sabi, we will allow the participation of watchdog in all level of budget deliberation from committee hearing to plenary session. Mga kababayan, ako po, problema dito yung mga magnanakaw sa budget, yung mga magnanakaw sa pondo ng bayan. Mga bossing, bakit kanyo ho? Sabi ko nga ho sa inyo yan ang numero 1 na problema po ng ating bansa. Yung mga magnanakaw na nandiyan po, na nakaupo po mga bossing. At ang nakakalungkot pang isipin ay nagkakampi-kampi po itong mga ito para mapagtakpan po mga kababayan. Yung nakikita na natin maraming problema at maraming issue at maraming ebidensyang naipakita po laban sa kanila. Tapos bigla na lang, ay wala, hindi na matutuloy. Di ba? Sabi po, hindi lang natin bubuksan ang Kongreso para sa mga mamamayan na magbabantay ng budget. Biruin nyo, mga bossing. Siyempre yung transparency po sa budget. Dati kung ano-ano ho ang mga iniimbento ng mga DDS, mga kababayan, meron pa ang ginagawa ho nila, mga bossing, is nag-e-edit sila. Tapos ilalagay si Martin Romualdez, tapos lalagyan ho, mga kababayan, ng litrato. Biruin mo, lalagyan ng litrato ni Martin Romualdez, tapos ho, mga bossing, lalagyan ng sandamukal na pera doon sa ibabaw. Kesyo daw po, ang inaatupag ni Martin Romualdez ay magbigay daw po ng pera doon sa mga congressman na napipirma po daw mga kababayan, mga boss chief amo sir, para doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Pero maggagawa na lang po ng mga fake news mga boss chief amo sir. Yung fake news pa po nila pang dekada 80 pa ho. Hindi man lang gumawa ng fake news, yung tipo bang sasakto sa panahon na kinabubuhayan natin. Samantala, sa ngayon ho, mga boss, GCash, nandyan, di ba? Nandyan pa yung nandyan pa yung mga manager's check. Hindi. Yung mga fake news po, mga kababayan, na ginagawa nila ay limpak-limpak na cash. Anak ng tinapa. Pang dekada 80 pa ho, mga boss chief amo sir, di ba? Ngayon po, bubuksan para maging transparent po sa lahat ng mamamayang Pilipino para hindi tayo yung nangangapa, para hindi tayo panay imbento at nabibiktima ng mga fake news. Di ba, Jcas? Shiro Kansaki? Sabi, bayad yung mga yan, ganito, ganyan. Samantalang, yung sinasabi nga po ni Katrina Ponce Enrile, mas tumutugma nga ho, mga kababayan, doon sa mga vlogger na nagpapakalat ng fake news at doon sa mga vlogger na kumakalaban sa gobyerno. Di ba? Tapos ang lagi nilang bintang, naku, yung mga vlogger na yan, binabayaran niya ni Martin Romualdez. Asan ang patunay? Yung Mark Ramos nga ho, mga kababayan, YouTube pa lang. YouTube pa lang, sold na mga bossing Tapos mapagbibintangan pa. Mark Ramos, binabayaran ni Martin Romualdez $250,000. Wow! Mangbabardagol lang ako, $250,000 ang bayad sa akin.
Sana totoo, ano? Ang sarap siguro nun, mga kababayan. Yung mambubwisit ka lang ng mga DDS, mambabardagol ka lang ng mga DDS, mga bossing, babayaran ka kalahating milyon. Ay Diyos ko po, mga kababayan. Ayan, transparency po mga Boss J. Pamo. Sir, hindi lang natin bubuksan ang Kongreso para sa mga mamamayan na magbabantay ng budget. Mapapanood din ang lahat ng diskusyon sa telebisyon at mga social media platforms. O di ho ba? Walang mga masasabi na dito yung mga DDS. Bakit to, mga kababayan? Kasi yung mga panira nila. Kesyo, nagnakaw yang si Martin Romualdez, winawaldas niyan, puro pamigay ng pera si Martin Romualdez. Wala na ho. Unti-unti pong nire-resolba ng gobyernong ito, mga bossing, yung mga problemadong mga DDS na puro ang ginawa po, puro kasiraan lang. No? 20 pesos na bigas, resolba. O eto, yung binibintang nila kay Martin Romualdez, resolba. West Philippine Sea, nakatindig ang Pangulo. Mga pabahay, resolba. Sila itong maraming naiwan ho na nakabinbin na trabaho. Di ba? Sila itong mga madami pong hindi natapos na trabaho. Nandiyan yung beld nila. Di ba, Mabel Kinjo? At JR Abang. Nandiyan yung build na pinagmamalaki nila. Ano natapos sa build? 120 ang pangako. 14 ang natapos. Di ba, mga kababayan? Diyos ko, tapos sasabihin sisiraan si Martin Romualdez. Anong klase yun? Kasi mga boss Pamo, sir, ang gusto nilang mangyari si Pulong Duterte, mga bossing, ang maging House Speaker. Si Pulong Duterte ang gustong maging House Speaker, mga kababayan. Ano naman gagawin ni Pulong Duterte doon, mga boss? Samantalang, Diyos ko po, laging absent. Kapag ka House Speaker ang target mo, kailangan lagi kang present. Kailangan lagi kang present diyan sa Kongreso para alam mo na patakbuhin, alam mo kung ano ang mga nangyayari sa Kongreso. Di ba? Kasi syempre gusto nila mapabagsak talaga ang Pangulong Bongbong Marcos. Hawak nila ang Senado, hawak din nila ang Kongreso. Kaso ho, mga kababayan, bumalabso yun. No? Matitino yung mga nasa Kongreso ho, mga bossing. Except doon sa doon sa congressman na nahuli. 'Di ba? Doon sa congressman na nakita tumatalpak, mga kababayan. Diyos ko po, Lord. Mamaya pag-uusapan po natin si Congressman Talpak, mga bossing. Nalaman na ba kung sinong congressman yung tumatalpak na yun sa loob ng Senado? Ay, naku po. Nakita nyo na? Alam ko, tingin ko ho, madami na ho ang nakakita sa inyo doon sa congressman na tumatalpak po doon sa loob ng Kongreso. Pero pag-uusapan po natin yan, mga bossing. No? Hinahagila pa lang po.